Minsan hindi nila sasang-ayunan yung suhestiyon mo. Pero 'pag maayos yung pananalita mo, kumbaga nasa lower voice ka, nasa middle voice lang, maaaring in the long run pakinggan din nila. Kaya naaprubahan yung apatan. Paalala ko lang 'no, kung magbabato kayo ng suhestiyon sa pamunuan o inyong pamunuan, dapat, makatwiran yung pakikinabangan ng lahat. Kasi minsan dun nagkakamali yung iba, eh. Nagbabato sila ng opinyon o kaya suhestiyon pero pangsariling kapakanan lang. Kaya dun hindi pumapasa yung iba. Kaya makabubuti kung magbabato kayo ng suhestiyon sa pamunuan, sa maayos sa pananalita at makatwiran. Umpisahan ko na 'no kung bakit naaprubahan yung apatan. O kaya paliwanag ko na rin, follow up ko na rin 'to kay Jimmy na may body number na 184. Kasama rin namin sa TODA. Sabi niya nga, nabanggit ko na rin naman 'to sa nakaraang vlog ko na walang pagbabago. Meron naman talaga. Baka hindi mo lang talaga napapansin. Ayun, so ayun, yun nga. Sulong ko na 'no, yung number 1, kaya ko sinulong yung apatan. Unang-una, naglagay kasi yung pamunuan ng upuan ng pasahero doon na mahabang upuan, na kahoy. At napag-isip-isip ko, sayang naman kung hindi naman talaga nagagamit. Kumbaga, gagamitin natin yung upuan, hindi lang dapat para upuan, kundi maging waiting area na rin para dun sa mga pasahero ng damong maliit. At sunod ko na rin dyan, yung poste kasi ng ano namin, ng tent, nung panahong hindi pa apatan, madalas nababangga yun. Pag, syempre, lalagpasan yung nasa unahan, kakaliwa na yung mga nasa likod, nababangga yung poste, kaya bumabaluktot yun. Hindi natin ayusin yung sistema na yon kasi masakit sa mata ko pag gano'n na nababaluktot lagi yung paa. Minsan nakakaladkad pa papunta ng pagit ng kalsada. Kaya malaking bagay na rin nung nagawa natin yung disiplina, hindi lang sa driver, pati na rin sa mga pasahero na yan. Sunod niyan, ikatlo, yung lona sa kaliwa, syempre gaganon uli yung tricycle, natatamaan ng bubong, napupunit yung lona. Nilagay namin yung lona na yan para magamit namin sa tag-init sa tag-ulan. Ngayon kung nasisira, sayang naman. Ang mahal din ang bili ng pamunuan ng lona, mga lona na yan. Tapos mapupunit lang ng mga bubong ng naturang mga tricycle. Ito no, yung isusunod ko no. Pabor-pabor to doon sa mga hataw magmaneho. Yung alam mong nasa unahang pila ka na, pero mabibigo kang makaalis. Ang mauunahan ka pa ng mga nasa likod na mga nakapila. 'Di ba? Minsan no overtake sa'yo, 2, 3. Ang masakit, pag na-overtaken ka ng 5, tsak sasama loob mo. 'Di ba? Ikaw yung nasa unahan pero na-special pa yung mga nasa likod. Kumbaga, nawawala doon yung please fall in the line. Yung syempre dapat priority yung nasa unahan, 'di ba? Kaya pumasok sa isipan ko na isulong na nga na mag-apatan na lang para bago pag-apat na pasahero, saka sumakay sa tricycle, saka makaalis yung nasa unahan. Hindi nagiging priority yung nasa likuran. Kasi madalas, mas nauna pang nakaalis yung mga kasamahang nasa likuran. O nga no, nung nag-apatan na no, naririnig ko to madalas, sinasabi nila na priority yung special. Priority yung senior. Oo nga, priority yung special kung hindi pa 4 yung pasahero. Pero pag 4 na yung pasahero, priority po yung 4. Minsan kasi nanggugulang yung ibang mga pasahero naman o overtake, nasa ulian. Pupunta sa amin. Tas, di ba priority special? Di ba? Wala namang ganun, di ba? Alam mo namang ikaw na pasahero, alam mo na may nakapila at wag mo naman silang overtakean kasi kung 4 na yan, isasakay namin yan. Hindi ko mo special kayo, priority na kayo. Marami nagkakamali doon. Kaya nga minsan, nung nakausap ako ni Willie De Jesus, pinaliwanag ko sa kanya yan. Mali kayo ng dyan, ng pagkakaintindi. Ako yung nagsulong niyan, o sabihin natin isa sa nagsulong niyan, kasi binato rin nasa isip ko niyan, binato pa ni brother, kaya isinulong ko sa pamanuan. At para sa kaalaman nyo, hindi naman talaga napakinggan to nung una pa mang binato ko eh. Pero dahil maayos nga yung
pag-deliver ko sa pamunuan, paglipas ng siguro mga 2 to 3 months, naaprubahan. Siguro napag-isipan din nila na okay siguro yung sinasabi ni Jess. Kaya nung pinatupad, ngayon nakapapakinabangan ng lahat. Tapos, ayun nga, mabalik tayo sa senior din po. Sa senior ng mga pasahero dyan. Oo nga, senior ka, pero inovertigan mo, mas senior pa sa'yo. 'Di ba? Special na ako at senior pa ako. Eh ano ngayon kung special ka? Eh yung inovertigan mo, mga special din na senior, kaya nga lang pumipila sila. 'Di ba? Kaya minsan sabi ko nga, ma'am, may nakapila rin senior oh. Eh, hindi, di ba priority senior nung nakaraan? Oo nga, priority senior, pero may nauuna pa sa inyo. Oh. Nagiging priority po kasi yung special at sa mga senior kung wala pang apat na pasahero. Halimbawa, 3 pa lang, 2 pa lang, 1 pa lang yung pasahero, tapos darating ang special, mapa-priority talaga special doon. Para makaalis lang yung nakaunang pilang tricycle. Ganun po yun. Sa mga kapanood na pasahero ng damong maliit, no, not totally priority yung special. As long na may 4 na pasahero, paunahin nyo po yun. Kasi nagsikap yan pumila, tapos darating kayo, overtaken nyo sila. Grabe naman po yung sistema na yun. Hindi ko ganun. Tumatakbo ko yung sistema na yan para sa kaayusan, hindi sa panggugulang. Dagdag ko na rin, no, kaya ko sinulong yan kasi maraming mga pasahero sa damong maliit na akala mo pag-aari nila yung tricycle. Sasakay, 2. Tapos pagdating sa loob, magsi-cellphone. Kwentuhan ng kwentuhan. Darating na naman 2 pasahero, sasakay sa susunod na tricycle. Hindi kami bumabackride eh. Hindi ganito yan. Darating na naman 2 pasahero, 3 tricycle na. Puro gagagalawa hanggang sa naging 4 na tricycle. Puro tigagalawang pasahero. Mauuna pang sumakay, yung panlima. Ito pa yung worst. Minsan, hindi lang minsan no, 5 tricycle na tigagalawa. Dahil mga ayaw bumakride. Ang nangyari, nakakaabala kami sa pila ng Villanova. Sa mga pasahero ng damong maliit, no, para sa kalinawagan nyo, no, nakakaabala kami sa Villanova. Pagka ganun talaga. Kaya binago namin. Binabago po para maging maayos. Hindi para supilin kayong mga pasahero o sabihin natin na para ma-special kami. Hindi po ganun. Ang hanap po ng mga driver, magkaroon ng pasahero. Yun po yun. At ma-deliver sa inyo o kaya maihatid kayo ng maayos. Pare-pares tayo, give and take lang po. Ginawang 4 pasahero para sa kaayusan. Hindi para sa interest ng mga driver. Mali po kayo ng pagkakaintindi ron. Kaya ginagawa ko na tong vlog na to. Sa mga makakapanood na driver, mapa NDM, DMMN Toda o kaya hindi DMMN Toda, nagaginagawa natin yung 4 pasahero para sa kaayusan. At sa mga pasahero ng damong maliit, hindi po yan ginawa para supilin kayo. Dinesign po yan para sa kaayusan ng lahat. Kahit na special ho kayo, pumila pa rin po muna kayo. Ngayon, kung wala talagang pumapalag na ibang magpapa-special, saka po kayo mag-move on na, special na po ako, yung ganun po. Respeto po sa mga nakapila. Matuto po kayo rumispeto sa mga nakapila. Hindi yung o-overtaken nyo po silang lahat. Unfair naman po yun. Nag-sacrifice sila, nagpakahirap sila pumila, tapos o-overtaken nyo mula kayo sa dulo. Special na kasi ako eh. Hindi ko ganun. Pila pa rin po kayo. Lalo na hindi naman kayo senior. Malakas pa kayo sa kalabaw. Kaya isinulong ko po yan talaga. Marami sa aming mga driver kasi, mga galing na po sila sa stroke. Mga nagre-recover na po sila. At yung iba, hindi pa talaga totally recover. Kaya lang kailangan na maghanap buhay kasi alam nyo na, wala naman ding ibang tutulong sa mga kasamahan naming driver na yan, kundi sarili din namin. Kaya ang hirap po ng sitwasyon na isasakay mo, abante ka dahil may special yung nasa likod. Ngayon, na-atras ka na naman galing sa initan. Ngayon, naging 2 pasahero mo, na-special na naman yung tricycle sa likod. Tutulak mo na naman. Ngayon, pag atras mo, special na naman yung dumating. Tutulak mo na naman. Ngayon, dumating yung pangatlo mong pasahero, na-special na naman yung nasa likod mo. Alam niyo po yung bomba ng puso ng driver, nakaka-apekto yan.
lalo't galing sa stroke yung mga kasamahan namin, o kaya pa-stroke na yung mga kasamahan namin. Lalo na ngayon, summer na naman, tindi ng init. Kaya kung hindi namin ginawa yung patakaran na yan, apat muna bago sumakay, malamang baka marami na namang kandidatong driver sa atake ngayong tag-init. Marami na namang may heat stroke. Hindi nyo natatanong, nung 2025 maraming nalagas sa DMNN, TODA ng mga driver. Puro atake po ang inabot. Kaya dinisign yan para hindi sa kapakanan ng iilang driver. Dinisign yan para sa lahat ng driver at para maging maayos ang mga pasahero ng damo maliit. Ano yan? Equal po yan. Pinag-aralan yan ng karamihan. Isipin mo, mag-atras balik ka ba rito? Atras abante ka ba? Pagka ganito kainit. Kaya yung mga may stroke, hindi pwede mag-atras abante pagka ganito kainit. Kaya in priority, yung nakapila sa unahan. Mag-aambag lang din kayo ng suggestion o opinion sa TODA. Dapat yung pakikinabangan ng lahat. Yung iba kasi nag-aambag para lang sa sarili niya. Pero yung ambag nila hindi napapakinggan kasi nga para sa sarili lang. Kumbaga nonsense eh. Nag-aambag ka rin lang, dapat yung pakikinabangan ng pangmahabang panahon. Yung value talaga eh, yung kahalagahan ng ibabato mo sa TODA. Kasi kung magbabato ka rin lang ng para sa sarili mo, huwag mo lalang ibato. Kumbaga kung makakatulong ka talaga sa TODA, yung talagang tulong na hindi malilimutan, na pakikinabangan ng lahat o ba mamanahin ng lahat. Alam mo yung apatang pasahero, hanggang ngayon pinakikinabangan na ng TODA. Binato ko sa presidente namin, una hindi ko tinanggap. Tapos binato ko sa ano namin, ibang opisyales, Departates, kay Boss Brice, hindi rin natin sinangalingan. Tapos kay yung Tarun. At yun nga, presidente namin nga pala sa kasulukuyan, si Cesar Airoso, siya pa rin basta kung magbabato talaga kayo sa TODA, yung pakikinabangan ng lahat, yung mabigat yung value. Kasi kung magaan ang value, hindi talaga pakikabato nyo sa malumanay na salita. Kasi pagka sa mabigat na salita, pasigaw, magsasaratay nga ng mga kausap. At yun nga, napakinggan, napatupad na yung apatan. Yun nga, napakinabangan ng lahat. Kumbaga bago sumakay yung mga pasahero, kailangan apat ko na sila. Mapasok kasi sa isip ko na kailangan mag-vlog, kaya yung aha moment hindi ko pinuputol yun eh. Kailangan pag yung aha moment mo andyan, tuloy lang ninyo kasi kailangan pakawalan nyo. Kasi pag na-stuck sa puso nyo yan, sa isipan, napapaano siya. Kaya aha moment, kung ano yung papasok sa isip nyo bilang vlogger, tuloy nyo lang para magkaroon ng content.